Matapos nang mapatay ng magkapatid ang natitirang miyembro ng Snake Assassins ni Duanmu Huangqi, ay dumating naman ang mga hindi kilalang kalalakihan na mayroong kakaibang marka sa kanilang mga muka. Tinatanong nga ni Shu kung sino sila, at kung sino ang nagpadala sa kanila dito. Samantala sa West State naman ay makikita natin ang Celestial Emperor na si Duanmu Huangqi. Dito ay sinabi ng kanyang kausap na ang lahat ng cultivators at 12 Snake Assassins niya sa Royal Capital ay namatay sa sword formation ng ating bida. Sinabi nga din nito na pansamantala nilang sinarado ang portal o space, ngunit wala nga daw masasabing nanalo sa digmaan, dahil maging ang Earth ay malaki din ang naging pinsala, sabay tanong kung ito lang daw ba talaga ang kayang gawin ng isang Celestial Emperor na tulad niya, at nanatili nga lang na tahimik si Duanmu. Kaya naman sinabi nito na kalimutan na nila yon, pero dapat nga daw ay paghandaan ni Duanmu Huangqi ang susunod nilang pag-atake sa Earth. Sinabi nga din nito na mayroon pa siyang ibang plano para sa ating bida. Sinabi nga din nito na sa susunod na buwan ulit sila magsasagawa ng pag-atake sa Earth, pero sana daw ay magandang balita naman na ang marinig niya nun, at hindi ang patungkol sa pagkamatay ni Duanmu Huangqi. Tinanong naman nito kung ano ang plano ng kanyang kausap sa ating bida, sabay sabi na mayroon na din siyang mga paghahanda na ginawa para kay Shu, pero tinanong lang naman nito kung pinagdududahan ba siya ni Duanmu. Pero sinabi lang naman ni Duanmu na nais na niyang magkatotoo ang matagal na niyang pangarap at plano. Wala nga din daw siyang pakialam sa kung ano pa ang mga plano ng kausap niya, sabay putol sa kanilang usapan. Matapos nga ng kanilang pag-uusap, ay sinabi ni Duanmu Huangqi na si Lu Shu ay kaparehas ng dating hari, kung lakas ang pag-uusapan, pero ang mga galawan nga daw ng ating bida ay tulad ng sa founder ng Sword Pavilion, kaya naman napapatanong siya sa kung sino daw kaya sa dalawa ang nagbalik. Samantala sa Royal Capital naman ay nananatiling tahimik ang mga kalalakihan sa harapan ng ating bida, at dito nga ay iniisip ni Shu na puro umano sila mga Stage 1 cultivator. Gayunpaman kahit na lamang sila sa bilang, ay hindi pa din nila sinisimulan ang pag-atake magmula nang magpakita ang mga ito, pero kung depensa nga daw ang pag-uusapan, ay masasabi ng ating bida na alerto at mataas ang kanilang depensa. Kaya naman napapatanong din siya sa kanyang sarili kung alam na daw kaya nilang nasa ilalim ng lupa si Xiaoyu, o kung hinihintay lang nila na mauna siyang gumalaw at umatake. Kaya naisip din ito na kailangan niyang subukan ang mga kalalakihan. Kung saan matapos niyang itaas ang kanyang kamay at ihakbang ang kanyang paa, ay mabilis na kumalat ang mga kalalakihang ito, kaya naisip ni Shu na inaabangan nila ang kanyang paggalaw. Muli pang ang ginalaw ni Shu ang kanyang mga paa, at sa bawat paggalaw at hakbang nga na kanyang ginagawa, ay mabilis ding gumagalaw ang mga kalalakihan hanggang sa makabuo na sila ng isang formation. Dito ay iniisip ni Shu na target talaga siya ng mga kalalakihang ito, pero tila pamilyar nga daw ang paggalaw at mga posisyon nila, parang nakita ko na ito kung saan wika pa nga niya. Hanggang sa maalala niya na isa itong sword formation, at nabasa nga daw niya ang patungkol dito sa isa sa mga libro ng digmaan, sa library ng Sword Pavilion. Ayon nga kay Shu ay wala din sa records ang pangalan ng formation na ito, kung saan ay nangangailangan nga daw ito ng 20 at isang tao para mabuo. Pero kailangan nga din daw na synchronized ang galaw at pag-iisip ng 21 tao na gagawa ng formation. Ayon nga sa records, ay 7 umano sa 21 lalaki ang kailangang bumuo ng formation na tulad ng sa shooting star, maliban sa grupo ay kailangan umano ng 3 para sa random attacks, at 4 naman para sa pagdepensa. Habang ang natitira pang 7, ay magsasagawa ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang espada, upang tuluyang talunin ang isang kalaban. Pero may note nga na wala umanong kwenta ang formation na ito, maliban na lang kung gusto nilang patayin ang superiors nila, o mas malakas na kalaban kaysa sa kanila. Kaya naman napahawak sa ulo ang ating bida, dahil ang formation na ito nga daw ay ginagamit lamang pag mas malakas ang kalaban, pero dahil sa ang kalaban nga daw ay nagpadala ng 21 na stage 1, ay hindi ba dapat maestro level o grandmaster ang target ng mga ito? Sabay tanong sa kanyang sarili kung bakit ginagamit sa kanya ang formation na ito. Pero kahit sino pa nga daw ang kalaban niya na nagpadala ng mga ito, ay mukhang minamaliit daw talaga nila ang ating bida. Kung titignan nga din daw niyang maigi, ay mukhang masyadong maingat at mayroong silang takot sa ating bida, bukod dun ay nagtungo lang daw ang mga ito dito, matapos niyang magamit ang karamihan sa kanyang sword power. Mukhang iniisip nga daw nila na pagod na ang ating bida, at mukhang ang plano nga daw ng mga ito ay patayin siya pag nanghihina na siya, pero kung ganun nga daw ang iniisip nila, ay malaking pagkakamali ang kanilang ginawa.
Dahil hindi naman daw ang sword power at sword intent niya ang kanyang trump card, dahil ang tunay niyang trump card ay ang kanyang star power. Isa pa matapos mag-level up ang kanyang nebula, ay nakatanggap din daw ng bagong espada ang ating bida, ito nga ay ang Swallowing Thief, na masyado na umanong nagbabaga sa loob ng kanyang star power at kailangan ng magamit. Samantala habang nasa ilalim nga ng lupa si Xiao Yu, ay napapaisip ito sa kung anong special sa mga kalaban ng ating bida, naiinip na nga daw siya dahil kanina pa sila nagtitinginan at wala pang bakbakan. Hanggang sa bigla itong nagulat nang tawagin siya ng ating bida, at agad na niyang tinanong kung uumpisahan na ba nila ang laban. Tinipo naman ni Shu ang natitira niyang sword power sa kanyang kamay, at sinabi kay Xiao Yu na maghanda na siya. Sige wika naman ni Xiao Yu at agad na din niyang tinipon ang kapangyarihan ng kanyang mga espiritu, agad na ding sumugod ang kalaban ni Shu matapos niyang sabihin na, umpisa na. Pero ang ibig pala niyang sabihin ay umpisa na ng pagtakbo, kaya naman naka-earn siya ng negative points kay Xiao Yu, na hindi inaasahang pagtakbo pala ang ibig sabihin ng kanyang kuya. Matapos nang tumakbo si Shu, ay agad ding sumunod ang mga kalaban niya na hawak-hawak ang espada at handang umatake anumang oras. Habang si Xiao Yu naman ay tinatanong lang kung bakit umano tumatakbo ang ating bida, pero sinabi lang naman ni Shu na ang pagtakbo niya, ay hindi umano dahil sa tinatanggap na niya ang pagkatalo, diskarte ang tawag dito wika pa nga ng ating bida. Mas binilisan pa nga ni Shu ang pagtakbo, sabay sabi na mas mainam umano kung makalayo muna sila, at maghintay na lang ng pagkakataon upang muling umatake. Halos maikat nga nila Shu ang royal capital kakatakbo, kaya naman ang mga alipin ng noble houses ay napapatanong kung bakit siya tumatakbo. Napapatanong nga din ang mga ito kung ang mga killer daw ba, ay pinadala ng bagong promote lang sa stage 1 na bagong henyo sa royal capital, at kung natatakot daw kaya si Lu Shu sa henyong yun. Agad na din nilang sinabi na ipagkalat ang chismis, na si Lu Shu ay natatakot sa bagong genius ng royal capital, sabay sabi na parang mayroong mali. Samantala, iniisip naman ng ating bida kung bakit daw kaya mas naging maingat pa ang mga kalalakihan, matapos siyang habulin ng mga ito, at kung magpapatuloy nga daw ito ay hindi niya magagawang patayin ang mga ito sa isang pag-atake lamang, isa pa ay hindi nga daw siya pwedeng lumapit sa kanila, kaya napapatanong din siya kung gagana kaya ang i-restore niya sa mga ito. Hanggang sa bigla niyang napansin, ang mga kabayong ito, kaya naman agad na tumigil ang ating bida. At dito nga ay makikita natin ang Wu Wei Army na pinangungunahan ni Commander Liu, kung saan ay sinabi niya na kasalukuyan umano silang nagpapatrol, at sino mang hamarang sa kanila ay mamamatay. Habang ang Squirrel naman ay masyado ang tuwa nang makita ang ating bida, sa wakas nahanap ko din kay wika pa nga niya, at itong si Heitan naman ay sinasabi na nagtungo sila dito, upang iligtas umano ang ating bida. Kaya naman masyado ang galit ni Commander Liu at Squirrel, habang tinatanong kung sa tingin ba niya, ay kailangan siya ng ating bida para maligtas siya. Kaya naman agad nitong binawi ang kanyang sinabi, at nagtungo nga lang daw pala sila dito upang labanan at huliin ang mga bandido, kaya naman nangiti na lang ang magkapatid, habang iniisip na palusot lang nila ang mga bandido. Agad na ding napatigil ang mga hindi kilalang kalalakihan na ito matapos makita ang Wu Wei Army, habang ang ating bida naman ay biglang naging seryoso at masama ang tingin sa mga kalaban. At ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay inutusan niya ang Wu Wei Army upang patayin ang mga stage 1 cultivator na humahabol sa kanya. Dito nga ay iniisip ni Shu na nag-travel umano ang Wu Wei Army ng libu-libong milya upang makarating ng royal capital para lang mailigtas siya. Bukod dun ay handa din daw silang labanan ang Celestial Emperor kasama ng ating bida. At dahil nga sa umabot na daw sila sa puntong ito, ay hindi na sila pwedeng umatras. Tama nga daw na hindi nakakalipad ang lahat ng sundalo ng kanyang Wu Wei Army, pero dahil sa mas madami ang kanilang bilang, ay malaki umano ang advantage ng kanyang mga sundalo, na kalabanin ng 21 na stage 1 cultivator, dahil ang tanging teknik na alam lang daw ng kanyang mga kalaban, ay isang walang kwentang formation lamang laban sa isang tao. Agad namang naalerto ang mga ito matapos makita na pasugad sa kanila ang madaming sundalo ng ating bida, kaya naman mabilis din silang nagtakbuhan. Habang si Shu naman ay napapatakip lang sa kanyang muka, dahil sa pinaliguan siya ng alikabok, at bigla nga din siyang nagulat nang sabihin na tumatakbo na ang kalaban, sabay sabi na sumakay na siya sa kabayo. Binigay nga nila Commander Liu ang kabayo ni Heitan sa kanya, kaya naman masyado ang tuwa ng ating bida, at matapos na itong makasampa sa kabayo ay agad niyang inabot ang kamay ni Xiao Yu. Pagsakay naman ni Xiao Yu,
ay agad niyang tinanong ang ating bida kung nasa kanya ba ang Autumn Crystal, dahil ayon nga daw kay Liliang ay kayang gumawa ng space o maliit na mundo ang Autumn Crystal, pag nag-link ang mga sigils o marka nito. Sinabi nga din ni Xiaoyu na pwede nila itong magamit upang matrap ang kanilang kalaban, kaya naman agad na nilabas ni Shu ang Mountain Seal, at sinabi na susubukan niya itong gamitin ngayon. Agad ngang hinagis ni Shu ang Autumn Crystal, at matapos itong umabot sa mga kalaban, ay agad niya itong ginamit, kaya naman naisip ng mga ito na delikado ang sitwasyon nila. Agad ngang napatigil ang mga ito, at ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata, dahil mabilis na na-activate at link ang mga sigils nito. Kaya naman nagtataka din ang ating bida kung bakit masyado umano itong mabilis ngayon, napapatanong nga din siya sa kung dahil ba ito sa kanyang star power, at kung lumakas daw ba ang Autumn Crystal matapos itong mapasok sa kanyang Mountain Seal. Sunod nito ay nakulong sila sa isang space o tila isang formation, kung saan ay agad pinabalik ni Shu ang Autumn Crystal, at sinabi na ngayon ay hindi na sila makakatakas. Sinabi nga din ni Xiaoyu na nag-link na umano ang mga sigils ng Autumn Crystal, kaya naman ang buhay nila ay nakasal-alay na sa ating bida, at agad na nilang tinanong ang mga ito sa kung sino ang nagpadala sa kanila, kasabay ng kanilang pagbagsak. Iniisip lang naman ng mga ito, na masyado umanong malakas ang pressure na kanilang nararamdaman sa loob ng space na ito, gayunpaman ay pinipilit pa din nilang makatayo. Agad na ding nilabas ng isa ang purple na perlas, at ayon nga daw sa kanilang master ay hindi sila pwedeng mahuli, kaya naman kailangan nilang makatakas, sa lalong madaling panahon. Napansin naman ni Shu ang paglabas ng lalaki sa perlas, kaya napapatanong siya sa kung anong nais nitong gawin, nagmadali nga din siyang lumapit sa mga ito, habang inuutos na ibigay ang perlas sa kanya. Pero nawasak na nga ito ng lalaki bago pa makalapit ang ating bida, at bago pa niya masabi ang kanyang utos. Sinubukan mang pigilan ni Shu na makaalis ang mga ito pero wala naman siyang nagawa, dahil matapos mawasak ng isang lalaki ang purple na perlas, ay mabilis silang naglaho. Napapatanong na nga lang si Shu kung anong klase ng perlas daw kaya ang ginamit nila, pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi niya alam. Pero sigurado nga daw siya na pinaghandaan ito ng mga kalaban, at malamang din umano na matagal na nila itong plano. Kaya naman napapatanong ang ating bida, sa kung gaano na daw kaya nila katagal na pinaplano ito, sinabi nga din ni Shu na mukhang kailangan nilang mas maging maingat pa, dahil sa hindi nga nila kilala ang kanilang kalaban. Pagsapit naman ng umaga, ay sinabi ng ating bida na naging makabuluhan umano ang pakikipaglaban nila ng buong gabi. Ito ay dahil sa napatay nila ang lahat ng tauhan ni Duanmu Huangqi sa Royal Capital, kaya naman daw wala na ang impluwensya niya dito. Sinabi nga din ni Shu na bukod umano doon ay napalabas nila ang ahas sa butas, at nalaman na maliban kay Duanmu Huangqi, ay mayroon pang ibang puwersa ang nagtatago at palihim na nagpaplano dito sa Royal Capital. Isa pa ay nakakuha din ako na mainam na magic item wika pa ni Shu, pero agad naman siyang nabunsol nang biglang tumalon patungo sa kanyang sikmura ang squirrel, na masyado na daw silang nami-miss. Ilang sandali pa ay nagtungo naman sila Commander Liu sa ating bida, at dito nga ay sinabi niyang tumakbo na ang mga kalaban, sabay tanong sa kung ano na ang susunod nilang gagawin. Bigla namang hinatak ni Shu ang tali ng kanyang kabayo, at sinabi nga niya na kailangan na nilang bumalik ng Nanjing City, kung saan ay sinabi din niya na mayroon pa silang mas malaking labanan, na kailangang harapin. Agad ngang umalis ang ating bida at kanyang hukbo sa Royal Capital, at 100 milya nga mula sa Royal Capital, ay makikita natin sila Zhang. Dito ay sinabi ni Dong Ye na umaga na at malamang napabalik na si Shu at ang kanilang mga sundalo, sinabi nga din ni Dong Ye na kailangan umanong magpahinga ni Zhang, dahil magdamag na siyang naghihintay sa kanila. Pero sinabi lang naman ni Zhang na hindi umano siya nakakaramdam ng antok, madalang na nga daw mangyari na makalapit at makapunta sila ng Royal Capital, kaya naman nais daw niyang makita ng mas matagal pa ang mga tanawin dito. Sinabi naman ni Dong Ye na matapos umano niyang makita ang Wu Wei, at si Commander Liu na nagtungo ng Royal Capital kagabi upang iligtas ang ating bida, ay bigla niyang naalala ang kanilang mga nakaraan. At dahil nga sa nabanggit ang nakaraan, ay napapatanong si Dong Ye, kung dapat daw ba nilang sabihin ulit kay Commander Liu ang totoo na hindi ang ating bida ang hari, pero nanatili lang namang tahimik si Zhang. Ilang sandali pa ay tinanong naman ni Zhang kung sa tingin ba nila ay masaya si Commander Liu ngayon. At agad na nilang na-imagine ang masagwang tanawin, ang ating bida at si Commander Liu na naghahabulan sa dagat, at mukha umanong masaya si Commander Liu.
Dahil sa sagot nila ay sinabi ni Zhang na hindi na nila kailangang sabihin ang totoo, mas mainam nga daw kung magpakasawa na lang si Commander Liu sa isang magandang panaginip, kaysa naman magising siya sa katotohanan at maghirap o mahirapan din tulad nila. Ilang sandali pa ay biglang nagulat ang mga ito, matapos nilang marinig at makita ang mga tumatakbong kabayo patungo sa kanila, at agad ngang bumungad sa kanila ang ating bida at si Xiaoyu. Sa wakas nakabalik ka na, wika naman ni Zhang, sabay tanong kung uuwi na din ba sila ng Nanjing City. Pero nanatili lang namang tahimik ang ating bida, kaya naman napapatanong si Zhang kung may problema ba, at kung ano ang nangyari sa Royal Capital. Pero bigla namang sinabi ni Shu na, paano kung sabihin ko sa inyo na, may paraan ako para maayos ang inyong foundation at mabalik ang inyong cultivation, maniniwala ba kayo? At bigla ngang na-shock sila Zhang, habang ang mga kasamahan naman niya ay hindi makapaniwala, dahil common sense naman na umano, na ang nasirang foundation ay hindi na maaayos. Pero itong si Zhang ay napapatanong lang sa kanyang sarili kung totoo daw kaya ang sinabi ng ating bida. Napapatanong nga din siya sa kung bakit umano lumalabas sa bibig ng ating bida, ang kalokohang ganito. Pero nang dahil nga din daw sa sinabi ni Shu ay tila nabuhayan ang kanilang mga puso, at nakaramdam ng matinding pagnanais na maibalik ang kanilang cultivation. Muli ay sinabi ni Shu na kaya niyang ma-restore ang kanilang foundation, pero ang kondisyon nga daw ay kailangan nilang lumaban para sa kanya. Hanggat hindi pa bumabalik ang taong hinihintay nila, sabay tanong kung papayag ba sila. Hindi naman makapagsalita sila Zhang, at hindi nga din sila makapaniwala sa kanilang narinig, hanggang sa tanungin nila kung hindi ba sila pupwersahin ng ating bida na gumawa ng kontrata, at syempre hindi wika naman ni Shu. Kaya naman agad silang lumuhad sa harap ng ating bida, at dito nga ay pinangunahan na ni Zhang ang pagpapasalamat sa ating bida. Sinabi nga din niya na habang hinihintay nilang taong yun, ay lalaban sila para sa ating bida, pero sana nga daw ay maunawaan ni Shu na kailangan nilang umalis sa kanyang tabi, matapos bumalik ang tao na hinihintay nila, o ang bagong hari. Nauunawaan ko, wika naman ni Shu, sabay sabi na mayroon umanong matinding labanan ang naghihintay sa kanila, kaya naman napapatanong sila Zhang kung sino ang kakalabanin nila. At sinabi nga niya na ang makakalaban nila ay si Duan Mu Huangqi. Sinabi nga din ni Shu na kailangan nilang magtungo ng West State, at atakihin ang kanilang kampo upang mapatay si Duan Mu Huangqi. Kaya naman halo-halo ang naging emosyon nila Zhang, habang iniisip kung nananaginip daw ba sila, dahil matapos ma-restore ang kanilang foundation at cultivation, ay si Duan Mu Huangqi agad ang kailangan nilang labanan. Iniisip naman ni Xiaoyu na talaga umanong pinag-isipan ng ating bida ang planong ito, dahil ang space o portal nga daw ay matatagpuan sa kampo ng Blackwing Army. Kaya kung nais niyang makauwi ng Earth, ay kailangan nilang atakihin ng Blackwing Army, at gayon na din ang buong puwersa at mga sundalo ni Duan Mu Huangqi. At dahil nga daw sa mahabang panahon ng Celestial Emperor si Duan Mu Huangqi, kaya naman kailangan nila ng mga malalakas na cultivator, upang makatulong sa kanila sa pakikipaglaban kila Duan Mu. At malamang nga daw na yun ang dahilan kaya naman napagdesisyonan ng ating bida na gamitin ang marrow fruit niya, upang matulungan na ding bumalik ang cultivation nila Zhang, bago pa sila makabalik ng Earth. Agad na ding binigay ng ating bida ang mga prutas sa kanila, at dito ay napapatanong si Zhang kung ang prutas daw ba talagang ito ang makakatulong sa kanila, upang bumalik ang kanilang cultivation, pero hindi naman sumagot si Shu at agad na itong sumampa sa kanilang kabayo. Agad namang kinain nila Zhang ang prutas, at dito ay sinabi nilang matamis na maasim umano ito pero masarap naman, gayunpaman ay wala nga daw senyales na naaayos ang kanilang foundation. Kaya naman naglinis muna ng plema si Shu para sa kanyang speech. At sinabi nga niya na wala daw talagang magiging reaksyon o senyales, dahil ang kinain nila ay mga pangkaraniwang cherry tomato o mga kamatis lamang. Sinabi nga din ni Shu na nagmula umano ang mga kamatis na ito sa pinagmulan niyang bayan, dagdag pa nga niya na ang scientific name daw ng mga kinain nila ay virgin fruit. Sinabi nga din ni Shu na, nag-aalala umano siyang hindi sila marunong kumain ng mahalagang bagay na tulad ng kanyang marrow fruit, kaya naman pinakain muna niya ng kamatis ang mga ito para masanay ang kanilang tiyan. At nang inib na nga lang sa galit at kahihiyan sila Zhang, at dahil nga sa pinaasa sila ng ating bida, ay agad silang nagpadala ng mga negative points sa kanya. Muli ngang naglabas si Shu ng mga prutas, at agad din niyang binigay ang mga ito kila Zhang, sabay sabi na ito naman ang kainin nila ngayon. Agad namang tinanong ni Zhang kung ano ang tawag sa prutas na ito ngayon, tinatanong nga din niya kung sagradong prutas daw ba ito,
at kung ano naman ang scientific name nito. Pero matapos niyang isubo at nguyain ang prutas, ay iniisip nitong wala umanong lasa ang prutas, mas mainam pa yung kamatis kanina wika pa nga niya. Hanggang sa bigla silang nagulat, at naramdaman nga niya ang pagdaloy ng superpower sa kanilang katawan, gayon na din sa kanilang mga Meridians. Kaya naman hindi sila makapaniwala, na ang sirang foundation nga daw nila ay tuluyang nang naayos, nang dahil sa prutas na pinakain sa kanila ng ating bida. Sabay-sabay nga ding nabalot ng liwanag si Zhang at 55 pa niyang kasamahan, at halos liparin nga ng malakas na energy wave sila Heitan, kaya napapatanong na lang din sila kung gaano daw kaya kalakas sila Zhang dati. Dahil nga sa sabay-sabay nilang pagbabalik sa stage 1, ay nag-umapaw ang kanilang kapangyarihan, kung saan maging ang mga hayop sa kagubatan ay kinilabutan. Maging sa Royal Capital nga ay ramdam at abot tanaw nila ang energy waves, kaya naman napapatanong sila sa kung gaano daw kaya kadami ang sabay-sabay na nakapag-breakthrough sa stage 1. Napapatanong na nga lang din sila sa kung ano daw kaya ang nangyayari sa Royal Capital, dahil nitong mga nakaraan ay madami umanong kakaibang kaganapan. Ilang sandali pa ay umabot na nga ang liwanag nito sa kalangitan, kaya naman masyado ang gulat nila Heitan at hindi nga nila lubos sa kalain na aabot pa sa kalangitan ang energy wave. Napapatanong nga din sila Heitan kung magkakaroon daw kaya ulit ng echo of force sila Zhang, at kung ano daw kaya ang magiging echo of force nila. Excited nga din ang ating bida na malaman ang kanilang echo of force, kaya naman sumigaw ito at sinabing, ipakita mo sa akin ang echo of force ng madaming tao na sabay-sabay nakabalik sa stage 1, habang nakaturo ang mga daliri sa kalangitan. Agad namang sumagot ang kalangitan sa ating bida, at hinulugan nga siya ng bituin sa noo. At kasabay nito ay muli nilang narinig ang Twinkle Twinkle Little Star, kaya naman masyado ang tawa ni Xiaoyu sa kanyang tabi, habang ang ating bida ay hindi naman makapaniwala, napapamura na nga lang ito habang tinatanong, kung bakit Twinkle Twinkle Little Star daw ang echo of force nila Zhang.